Nagbabalik tayo dito pa rin po sa Tinig ng Marino mula dito sa proa ng Newsem Ark. Replika po ito ng 6,000 gross tonnage na barko. Kapiling pa rin natin ang ating co-host Engineer Nelson Ramirez and of course ang ating resource person si Captain Ramil Limocon, ang COO po ng News Simulator. Engineer, kakaiba ang nararamdaman ko ngayon dito sa lugar na ito. Yes, and kasi nandito na tayo sa Sariaya, Quezon, dito sa Newsem Ark. At kasama natin ngayon si Captain Limocon. Yes, Captain Limocon, you are in pink. Talaga naman, larawan niya ng isang pagiging mahusay at ano yun, yung sa kalusugan eh. Maayos na kalusugan, di ba? You are Pink of health. Pink of health, that's correct. Okay. Parang katulad din tayo dito sa namamangha nating natagpuan. Engineer, this is the first time na mapunta tayo dito sa Newsem. And first outing natin sa ating television show. Correct. The first time na magkakaroon tayo ng location shoot ng ating Tinig ng Marino. Let's start now, Engineer. Marami akong mga itatanong kay Captain Limocon. Alam nyo, nung dumating ako dito, wala akong maisip kung paano maipapaliwanag na mangha tayo dito ng ating mga kasamahan, ng ating staff, ng Tinig ng Marino, kung gaano talaga kaganda ang inyong kagamitan dito sa pagsasanay ng ating mga mandaragat sa ganitong liblib na lugar. Take note of this. Liblib na lugar po dito sa Sariaya, Quezon. Mula Maynila, binagtas natin ito almost 4 hours. Yes. Ayan. Mayroon pala pong isang world-class na maritime training center. Maaari mo bang ipaliwanag sa atin po na mga nanunood, na mga marino, tungkol sa inyong training facility? It's really a world-class training facility. Ito po yung Newsem Ark, tinatawag na world-class training facility dito sa Pilipinas. So may pagmalalaki namin dito na facilities dito. Meron kaming accommodation, meron ditong mga galley, the pre-fall, dito kinakandak yung basic training facilities namin. And also we have dito sa may dagat, kinakandak yung fast rescue boat namin. It includes also yung basic training para sa oil and chemical. Meron kaming 330 by 40 meters na swimming pool, may pre-fall, and then may enclosed lifeboat, at may galley at mess hall na makikita sa totoong barko. Opo, Engineer, talagang kamangha-manga. Yeah, para ka talaga nasa tunay na barko kung ang training mo dito, no? That is correct. Talagang aktual na matututunan mo. Ano po? Mga kasambahay, gusto ko magkaroon ng pagkakataon na talagang ma-explain ito ng todo nitong ating resource person, si Captain Limocon. Paano, para po dun sa mga marino, iisipin nila kung bakit pupunta pa po sila dito. Paano mapupuntahan itong lugar na ito considering malayo ito sa Metro Manila at may mga training centers din sa Manila na syempre malapit lang, Engineer Nelson. Para pumunta dito, imagine, napakalayo. Sinasagot nyo ba yung mga pamasahin o mga nais mag-conduct ng kanilang training dito sa Newsem Ark? At ilan ba ang karaniwang mga estudyante na pumupunta dito on a daily basis po? Meron kaming sa buses, 3 bus at saka isang coaster na yung capacity nun is about 180 trainees at a single time na makarating dito. So galing sa Maynila, meron kaming sariling driver, sarili naming empleyado yon para din sa safety ng mga trainee. Yung mga buses namin, merong ding mga ini-install namin na mga recorder para ma-monitor yung travel from galing doon sa Maynila papunta rito. Ibig sabihin, nila kailangan engineer mamasahe. Yeah, yung mismong Newsem Ark ang nag-provide sa kanila ng transportation papunta dito kasi yun nga, napakalayo. Pero yung travel naman natin kagabi, matiwasay naman. Nasa aircon naman yung sinakyan natin.
at maayos naman. So, ibig sabihin, talagang mula sa Maynila papunta dito monitored na monitored, ha? So, Monitored walang problema yan. yung mga... Baka yung mga nanay mag-iisip, imagine yung training school na yan ay nasa Sariaya, Quezon, hindi po, pinuprovide sila mismo ng sariling sasakyan ng New Sim Arc. Pagkatapos, dinadala po sila dito. At talaga naman pong... para silang engineer, para silang yung tipong mga Turista? turista, correct. That's the right word. Para mga turista. Kanina po, Engineer Nelson, napansin mo siguro yon na doon sa training, one of the training na nakita natin a while ago, yung firefighting, di ba? May napansin ako doon na gumamit sila ng gas-fed firefighting structure. May kaibahan sa ibang training centers na I understand, engineer, na gumagamit ng conventional firefighting facility. Bakit kakaiba po yung pamamaraan na ginagamit nyo kumpara doon sa ibang mga training centers? Yeah, kasi yung iba ginagamit nila diesel, no? Dito gas-fed, iba yung ano nila. Ano yung pagkakaiba ng gas-fed and then yung diesel? Mas mahal yun, yung ginagamit nila dito. Dito, we decided na gumamit ng gas feed facility kasi yung number one na concern namin is yung protection ng environment. Kasi yung gas feed, yung smoke na nare-release noon is medyo manipis. So yung depletion ng ozone layer, napoproteksyonan siya. So mas manipis So yun. environmental friendly environmental din itong friendly New Sim siya. Arc. Talaga naman, sa napakalawak na, more or less, mga ilang hectares mayroon kayo dito? Yung ditong buong area, nasa 17 hectares to. Pero dito sa New Sim Arc, yung sa area namin, this is almost about 4 hectares siya. Okay. Pero meron pang additional naman na dagdag. Correct. Na-notice ko doon sa nag-ikot na tayo, engineer, yung dagat na malapit dito, that this is also being utilized. Ngayon, naintindihan ko na po, Engineer Nelson, and of course, Captain Limukon, kung bakit hindi lang dekalidad ang inyong mga kagamitan, ngunit nakikita namin po dito sa New Sim na kumakalinga din po kayo sa pagbibigay ng proteksyon sa kalikasan. Bilang isang corporate social responsibility, ngunit nakikita din po namin na mas matagal na ang inyong ginagawang firefighting training kung ikukumpara sa ibang mga training centers na nakikita din namin noon. Engineer Ramirez, di ba? Meron kang gustong idagdag doon sa sinasabi ko? Kasi yung ibang mga sequence ng kanilang firefighting, say for example, yung gumagamit sila ng fire extinguisher. Isa lang yung gumagamit ng fire extinguisher, pero 30 o 50 yung nanonood. Kaya walang actual na feel mo talaga na ikaw mismo ang gumagamit ng fire Dito extinguisher. kasi individual, talagang mararanasan mo. Hindi ka lang manunood, Engineer Nelson, kaya yung sinasabi mo na iisa lang, tapos silimampu kayong mga estudyante, dito talaga hands-on kayo, individual, matututunan nyo po yun. Anyway, Engineer, mayroon pa akong mga gustong itanong. Nakita po namin na mukhang nakakapagod ang kanilang mga ginagawa a while ago. Ano po? Kaya kinakailangan nila magkaroon ng isang matiwasay na pamamahinga pagkatapos po ng training na ito. Mayroon ba kayong mga magagandang lugar na maibibigay sa mga trainee para matawag na relaxation? Pagkatapos ng medyo nakakapagod na training dito, meron kaming accommodation na tinatawag namin na Mariner's Home. Doon, pwede silang mag-relax, air condition yung room, ang capacity nun, for 4 na katao lang sa isang room. Pagkatapos, may sariling toilet and bath para sa kanila. Aside from that, nakikita naman natin dito na merong, kung gusto nilang mag-swimming pa, may swimming pool na maganda, pwede silang maglaro ng chess na malaking chessboard, or pwede sila dyan sa dagat, kung kasama nila ang kanilang pamilya na... Napakaganda ng nakita ko kanina, yung sand nila, walang bato, sir. Walang bato. Kulang na lang sa kulay para maging Palawan sa Boracay. Okay. Sa ating pagbabalik, muli po natin itutuloy ang ating discussion ng ating pagpunta dito po sa lugar ng isa sa mga world class na training
School dito po sa Newsim Arc sa Sariaya, Quezon. With Engineer Nelson Ramirez and ang ating co-hosts and of course ang ating resource person si Captain Ramil Limocon. Muli po nagbabalik ang Tinig ng Marino with Engineer Nelson Ramirez ang ating co-host and of course ang ating resource person si Captain Ramil Limocon, ang COO po ng New Simulator dito pa rin sa Sariaya, Quezon. Engineer, prowa ito. Pro na Ano yung barko. palapag? Anong pang-ilang palapag po ito? Pangatlong palapag. Ayan, pangatlong palapag. Ito yung 6 tonnage na 6,000 Gross tonnage sa Gross tonnage replika ng- ng isang barko. Okay, talagang barkong-barko po itong itong Newsim Arc. Newsim Arc. Okay, engineer, may tanungan ko sa kanya ulit. Ang pagbibigay po ng isang tinatawag na quality training ay isang matatawag din nating corporate social responsibility. Ngunit kadalasan ng reklamo ng mga seafarers natin ay nauubos ang kanilang bakasyon sa napakadami, sangkaterbang mga training at wala na silang panahon sa kanilang pamilya. Anong pwedeng sabihin niyo po dito? Dito po, yung training ng mga seaman namin nagiging instant vacation para sa kanila at saka sa family. Dahil habang nagtitraining sila rito sa amin, meron kaming katabing resort na talagang sinadya na dito pinatayo yung Newsim Arc. Para yung mga pamilya nila pwede mag-relax, yung mga bata pwede mag-swimming dito sa swimming pool at saka sa dagat. At pagkatapos ng training nila, pwede silang mag-join sa kanilang mga pamilya para sa pag-relax din pagkatapos ng training. Yeah, pwede rin na meron ding mga function room, Meron. pwede rin sila mag-video kayo dito kasama ang kanilang pamilya. Kaya you have a training and you have also an instant Instant vacation. vacation. Okay. Ganon. Itong lugar na po ito, 'di ba? Newgan ito, Newgan. Pero yung place ninyo talagang pasadya na pinalagyan niyo ng mga ganong Pinasadya. Ayun, so it's quite expensive, engineer. Talaga, Oo. Kung ikaw ang isang negosyante, medyo kakabahan ka sa iyong return of investment dito sa na to, Newsim na to, kasi maiisip mo na nasa isang liblib na lugar and then napakalaki yung halaga, no? Napakalaking halaga ang inyong ginasto dito. Okay. Yung po mga trainees ninyo, yung mga nagtitraining dito, ay masasabi ba natin exclusively nanggagaling sa Maynila o mayroon din dito sa mga karating na lugar? Hindi lamang po exclusively from Manila. Meron pong nanggagaling dito sa mga area ng Quezon, Batangas na pumupunta rito. Laguna. Laguna. Including Laguna. Correct. Ayun. So engineer, talagang ulitin po namin itong lugar na kinalalagyan namin ay talagang masasabi mong world-class maritime training school. Yeah, kasi Training center. meron namang mga seaman na actually they are on vacation. Nasa Manila sila, although taga Cebu sila or taga whatever, no? Whatever. Dito. Nandoon sila sa Manila, tapos doon na sila nag-enroll sa Newsim sa Makati, yung main office doon. So yung theory ay doon sa main office sa Makati, ang actual na training ay dito na sa Sariaya. Okay, engineer, tatanungin ko na we have only few minutes left. Sa ating mga nanonood na mga marino ngayong hapon, anong gusto nyong sabihin sa kanila na kung sakasakali na naka-experience man sila ng mga training before, ano yung pagkakaiba? And then you invite them at the same time. Captain Ramil, go ahead please. Dito sa Newsim Arc, yung training namin dito is medyo rigid yung training. So kasi ang purpose namin yung ma-uplift yung quality of training na magiging competitive sila sa world market. At the same time, yung family nila pwede lang dalhin rito at least kasi karamihan ng mga seaman ngayon hindi natin ma-deny yun. Yung sa training, naaagaw yung atensyon sa pamilya. So mostly, nasa training sila, wala sa pamilya. Dito, pwede nilang dalhin yung pamilya nila para sa training. And then, dito naman sa katabing resort, mag-relax yung family nila. After the training, pwedeng makasama nila yung mga family nila. How about the safety? Considering that this is Quezon, when I was young,
lagi naming nababalitaan na ang Quezon is an NPA-infested area. How about this time? No sa more ngayon, wala na. Walang problema sa Walang safety. problema. At Kahit 24 sa palagay hours. ko, wala namang gagawing masama kasi nakikita nila kung paano nagkakaroon ng paunlad Pagunlad. itong ganitong lugar. That's Ano very yung good. employment? That is Then, correct. Marami kami It nabibigyan ng generates, trabaho. employment Mm, sa mga correct. sa mga taga rito. Alam mo, engineer, tamang-tama dahil kailangan talaga natin na hindi kasi nagsisiksikan tayo dun sa Metro Manila, di ba? Yes. Samantalang kayo, yung investment nyo, dinala nyo na dito sa Sariaya, Quezon, which is 4 hours drive away from Manila. 3 Yes. hours. 3 hours, 3 hours, 4 hours, engineer, kasi kagabi, nagkaroon tayo ng traffic. Yeah, depende kasi yan. Kung yung sinusundan mong sasakyan ay Medyo mabagal. medyo Ayan. mabagal. So- Pero kung dadaan kami dito sa Star Tollway, nung pauwi kami, it took us only 2 hours. Okay. So, engineer, message niyo din po sa mga nakikinig bago tayo magtumungo dito sa ating buhay mandaragat. Go ahead, engineer. Ang masasabi ko lang, kung gusto ninyo talaga ng quality training, ay dito na kayo pumunta. Huwag niyong isipin na yung pinakamura na training center. Ika nga, when you give peanuts, you get only monkeys. So dito ka na, pumunta ka, sulit yung binabayad mo kasi dito mo makikita ang world-class na training. Okay, Engineer Nelson, thank you very much. And of course, it's Captain Thank you. Limocon. Maraming salamat po. At huwag kayong aalis because when we come back, buhay mandaragat at ang success story. Iba't ibang kwento ng sakripisyo, pag-asa at tagumpay. Ito ang kwento ng buhay ng isang marino. Handog ng ISP, gabay ng pamilyang marino. Tunghayan natin ang buhay ng isang marino na sa edad na 31, nagretiro na sa pagbabarko. Hinanap ang tunay na hilig at ito ang pagtuturo. Ngayon, may sarili na siyang maritime training center para sa ating mga seafarers. Siya si Captain Bart Sabay. Ang father ko actually is a Air Force enlisted personnel sundalo. So, pamilya kami ng mga nasa military at alam naman natin na ang armed forces hindi ganun ka luxurious ang income. Ang nagpabigat doon, siyam kaming magkakapatid. At pangalawa ko sa panganay. Okay, ang panganay namin pumanaw at the age of 31. So, simula nun, ako ang lumabas na panganay. 8 kaming magkakapatid. And then, medyo ambisyoso ako nun. Sabi ko sa magulang ko, gusto kong maging doktor. So, nag-college ako sa UST. Pagdating ng second year, hindi na kaya. Second year, second semester, tumigil na ako. At binigyan priority at that time yung kuya ko na nag-aaral naman ng civil engineering sa Mapua. So, naghanap ako ng opportunities. That's where PMMA came in. Nakapag-examine ako doon at pinalad, pumasa at the rest was history. Actually, nung pagka-graduate ko, 1980, siguro mga 1 buwan after graduation, sumakay na ako as junior third mate. I got married in 1984. I was 26 at that time. Sa totoo lang, at that time, I would prefer to stay ashore na. Sabi ko, kung kakayanin na rin lang mabuhay sa lupa na lang. Pero after siguro a year of marriage, yung financial requirements ng
daily activities, yung mga buhay natin, compelled me to go back to sea. Siguro yung gusto kong mangyaring sa ashore na ako was premature because we were not ready financially. So sabi ko, we have to prepare. So sasakay ako. Yung pagsakay na yon ang medyo masakit din. Kasi I left na pregnant. Nanganak na siya, nag-birthday na yung bata, nasa barko pa ako. Kaya sabi ko, mahirap to. Pero that early, I already thought na kailangan merong alternative kasi there will be life after seafaring. During the time when I got married, instructor na ako sa PMMA. So, nagturo ako sa PMMA ng 3.5 years or 3 years, something like that. Pero nung after ng mga sakay ko, bumabalik din ako para magturo uli. So, I come to love teaching. So, kahit nasa barko pa lang, mga activities ko, naka-record yun. I document them, may lag ako. And ginamit kong references yun when every time I go back and teach. That early, I already knew na I will be in the education and training field. Na until today. Patuloy na nangarap at nagplano kung paano ang kanyang pangarap ay magiging realidad. Muli, balikan natin ang kwento ni Captain Sabay. Nung mag-retire ako, actually, my last vessel, I disembarked May of 1990. So, sabi ko, this might be my last vessel. Actually, chief mate ako noon nung tumigil ako. Tapos bumalik ako sa pagtuturo. And at the same time, I took the examination for master. Nung makapasa ako, sabi ko, pwede, kapitan na eh. So, I had an offer for a short job at the time. So, 1990, nag-crewing manager ako. Nakabigyan ako ng opportunity as master mariner. Auxiliary master, not the official master, but the auxiliary master on board a chemical tanker. So, to me, that was more than enough na experience. So, I said, okay na to, na I felt already and I experienced already how it is to be as a master on board a ship, a chemical tanker pa yon. At that time, very rare ang species ng mga chemical boys. So, sa akin, na-treasure ko na yon. So, when I came back, after that, sabi ko, I have to explore all the possibilities. Although I already had planned na sa education and training, I will be there no matter what capacity, instructor, or you know, sometimes I believe sa sa universal realignment na if there's something you want to happen, you wanted it so much with passion, it comes. The opportunities are opening, it's just up to you to grab it. So I did a lot of things na naging freelance consultant ako for quality system. So I've learned how to operate an educational system. I have even became an agent of Kongsberg ng simulator. So I sold quite a lot of simulators in the Philippines. One of the biggest simulators in the Philippines, ako nag-deliver. After that, sabi ko, I have to stop selling simulators. So, true enough, nung time na yon, I developed a project. Ang title ng project was New Simulator Center of the Philippines. So, it was just a document waiting to happen. The project at that time is worth $5 million US. By circumstances, and to me that's what I call universal realignment, I met people with capabilities who believes and still believe it can be done. So, ito na. We have now 7 sites all over the country. The opportunities for quality training with yung straight quality-oriented training.
This center was launched in December 8, 2000. So that was 10 years from the day I retired from sea. I will share with you one of our greatest challenge. In October 1, 1995, lumubog yung bahay namin sa Lahar, sa San Fernando, Pampanga. Together with the whole family, we were 24 hours sa bubong ng kapitbahay. Kasi yung bubong namin hindi namin maakyat at matarik kasi yung pagkakagawa ng bahay. Practically, nilangoy ko isa-isa yung mga tao para mailipat sa kabilang bahay. Sunod-sunod nangyari. 1990 was the earthquake in Baguio, no? And then 1991 was the Pinatubo eruption. I was also there. Yung ashfall na yan. And then, finally, yung Lahar nakarating sa amin in October 1, 1995. That day, practically, I lost the house. I lost the car. May plastic pa yun. Yung sasakyan. I lost everything except hope. So I told the family, sabi ko, don't worry. We will build another house. True enough. After, that was 1995. In 1999, we built the second house. This time in Lipa. In Lipa City na. So, ayun. And I didn't even have to go back to sea. So, ganito, no, ang masasabi ko para sa mga young seafarers, as early as today, while they are beginning to develop the skills, the competence, they have to set already the target plans. May plano na sila. What will I do 10 years from now? What will I be 20 years from now? What will happen to me and my family if I stop sailing, if I retire, or if something unwanted happened? Kailangan ready. Ang common denominator ng mga nagsisiman, puro may hirap. May small story nga ako dyan eh. Diba, common yan yung mga bata, no? Natanong natin, anong gusto mo maging paglaki mo? Maraming sabi, gusto ko maging sundalo, gusto ko maging doktor, gusto ko maging engineer, gusto ko maging abogado. Bihira akong makarinig na bata nagsasabi, gusto ko maging seaman. At the end of the day, after a few years, balikan mo, ano ka naging? Naging seaman ako. Kaya ngayon, sabi ko, baka ang seaman ay profesyon ng mga taong walang ambisyon. So they became seaman or seafarers just simply because they were compelled dahil sa hirap ng buhay. So that was originally what I believed. To me, it's again a universal realignment na for those who cannot afford, ito ang opportunity. Magsiman ka at sa pagsisiman, pwede kang yumaman. Yan. Sa laki ng sweldo, you can easily save and prepare for a business that you will like. Ang trabaho ng nasa oil rig offshore ay mahirap na trabaho, bukod sa mapanganib. Uubusin ang lakas mo dito at mahabang oras ang kinakailangan kapag ganito ang uri ng trabaho mo. Kakaiba talaga sa lahat ng uri ng trabaho na ating nalalaman. Isolated ang mga nagtatrabaho dito. Sabi nga, the work is hard and potentially dangerous. Pagmasdan ang mga marinong nasa offshore oil rig.